Hello guys, good morning. GTA Cars Rafa ulit, ang inyong lingkod. Mapagmahal, kawang gawa, God fearing at maaga matulog. Ito si Mark Yakis. Mark Yakis lang yan, period. So anyways, naman ng ano. punta tayo dun sa kabilang sa Grahe. May mga nagpapa PMS dito. Serbisyong totoo, serbisyong abot kaya, serbisyong hindi ka iiwan sa air. Serbisyong mamahalin ka ng tunay. Ganun ang Mas pinagsasabi. tunay And sa iyong jaw. aking ayoko sabihin. Ang aming ka-tie up na garay, maganda dyan mag-detail. Dali na natin dyan mamaya yung yung Kisar Henny yung pang EcoBoost niya. So, okay na. Masaya na ako ngayon kasi guys, yung mga tinulungan namin, kung nagtatanong kung bakit ako kumuha ng panibagong garahe, ganito kasi yan, kukwento ko sa inyo para alam nyo. O di ba bumaha nakaraan, may mga kotse kami na nakabili sa amin dati pa, way back, siguro yung purple, di ba isang taon na yon? Hindi lang. Ay, parang gano'n. Oo, mga isang taon na yun. So galing sa amin yung mga unit nila. So gamit nila yan everyday, walang problem. Service nila yan daily, walang problem. Kaso syempre kasamang palad, yung alam niyo naman yung bagyo, lahat inabutan. So may mga nabahang kotse. Yung mga nabahang kotse na yun, pag pinakot mo sa labas yun, mababa 300,000 doon tumataginting, maniwala ka sa akin. Kasi paano ko alam, may mga dumarating sa amin na nagpapakot, may dala silang resibo, quotation ng ibang shop. Wala akong sinisiraan na shop, wala akong beef sa mga shop dahil car dealer kami, hindi mga repair shop So dala nila yung mga quotation nila, mamahal, mga 300,000. So wala tayong magagawa, mahal naman talaga kasi syempre lumubog yung sasakyan malamang, mahal talaga yan. So syempre, dahil nalulungkot ako pagka yung mga unit natin hindi ginagamit So syempre nabaha nga, hindi talaga under yon. Meron kaming parang 4 na unit na nabaha. Nagaling dun sa yung mga pan-daily nila nabaha. Lalo na yung sa Sir Henny, shoutout kay Sir Henny Mark. Meron pa kami dong isa, EcoBoost. Kakabili lang a month ago, nadali rin ng baha. Kumbaga, inabutan ng baha. So kawawa naman. Hard-earned money yung mga yan So sabi ko, sige, dito nyo na lang pagdadalin. Ako na ang bahala. O di pinagdadala rito, pinagtotowing dito lahat. O di ba Mark? Sabay-sabay yata Sabay, pinatowing dito. Alang nga. So yan, kaya nagkaroon kami ng mga pending. Ngayon, hindi ko kasi naisip na matatagal lang kami doon sa mga yan. Siyempre nga ba, so iisa-isayin namin yung mga modules. So saka gusto ko kung makatulong doon sa mga kliyente nating nakabili. Ako naman yung sa akin pumutok yung problema. So anong nangyari, hindi kami lahat makalabas dun sa garahe kasi meron nga kami mga unit na inaayos na mga nakabili dati. So yan ang after sales na matindi. Para kang nakipagtalik kay Rapa. Ang tawag dun, daupang palad. Para kang nakipagdaupang palad. So gusto ko kasi mabuhay, gusto ko daily nyo yung gagamitin kasi syempre hard earned money yan So anyways, kahit tapos na yung mga transaction natin, gusto ko kasi kaya namin gawin yun kasi nga syempre lahat naman ng problems na mga EcoSport, Focus and Fiesta, lahat nagawa na namin yung mga yan. So syempre ayaw na namin kayong gumastos, kaya yung iba sabi ko, maka-close namin, sige dali nyo rin, kami na lang ang ayos. So yun ang nangyari, kaya ang nangyari dun, napakuha tuloy ako ng bagong garahe. Ang ending, nakatipid yung mga nagpapagawa sa akin nung unit nila. Sa dulo, ako pala yung gagastos, walang niya yan. So ako yung nag monthly ng ano ba yung 3 months deposit? 1 month advance ba yan? 3 months deposit. Yan ang kwento kung ba't medyo na-hold kami ng processing sa pagbebenta dahil sa walang yung baha. So ganyan yun. So anyways, tapos na sila lahat sila umaandar na, ipapadetail na lang lahat ng mga unit at continue na tayo dun sa flow natin. Medyo na busy lang ako dahil dyan, kumbaga mahirap din pala pagka tumutulong ka Mark kagustuhan ko na syempre gusto ko yung mababa lang yung magiging fee nila kasi ayaw nila ibenta yung kotse nila. May sentimental value sa kanila kasi first car nila napamahal na napamahal na kasi syempre daily driven nila kaso hindi rin naman nila kaya yung budget ng paggawa sa labas dahil napakamahal. Para ka na rin bumili ng bagong unit. So ayan yun lang, nakwento ko lang. So yan ang kwento ba't kami may isa pang garahe. Biglaan kasi dahil dyan
Pero ngayon all goods, tuloy-tuloy na ulit yung flow ng tao. Accept na kami ng accept dahil wala na nakaharang dun sa garahe namin. Hirap kasi yung garahe namin dito sa main. Nakakalabas na tayo. Tawag dito nung may mga nagdala. Siyempre mga hindi umaandar yun. Di na-stop kami ng buying sa ng selling, di ba? Hindi naman na-stop, na hold yung processing namin. Pero ngayon all goods na, wala kaming pending at all okay na. So yan, tara. Babayan muna kami, punta kami dito sa kabila at mag-ayos-ayos. Magwawalis muna ako dun. May dala akong walis tambok. Sige.